gather here together in thy presence, God our Father. We invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other. And that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Our Father, blessed be your name. Your kingdom come, your will be done. Father, you're always the same, who was and is to come. Songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga, tanghali at hapon naman sa ating mga kapatid, mga kaibigan sa iba't ibang bahagi ng mundo. At ngayong gabi, narito, kayo po ay aming welcome dito sa ating programang Discover the Power of God's Grace, kung saan sa pag-aaral ay ating matutuklasan ang sumasagana at makapangyarihang biyaya ng ating Panginoon sa kanyang pagliligtas sa atin ng mga kasalanan. At sa ating pag-aaral din ay ating matutuklasan na tayo ay mapapalapit sa ating manlalalang, sa ating tagapagligtas, at ganun din sa darating na hari ang ating Panginoon. At ngayong gabi ay kasama natin yung aking mga partner sa gawain, si Pastor Ephraim Villaruel, ganun din si Part Ronnie De Luna.
na kung saan sila po ay aking bibigyan ng pagkakataon upang kayo ay kanilang batiin. Lord Ronnie. Magandang gabi po mga kapatid at kami po ay nagagalak na muli namin kayo makasama sa programang ito at tayo po ay binigkis ng Panginoon upang tayo sama-sama mag-aral ng kanyang pong banal na salita. Aming pong dalangin na tayo pong lahat ay mabless ng ating pong pag-aaralan sa gabi ito. Maraming salamat, Part Ronnie. At ngayon ay akin mo ibigay ang pagkakataon sa ating tagapagsalita, si Pastor Epi Villarreal, sa kanyang pagbati. Mainit, masigla, masaya, punong-puno ng pagpapala ang aking pagbati sa lahat ng ating mga kaklase, mga kasama, mga kamanggagawa sa pangalan natin Panginoon Hesus na tayo ay patuloy uli mag-aaral ng banal na salita sa ikalalago, ikatitibay at ikasisigla ng ating pananampalataya. Magandang gabi sa lahat. Ayan, maraming salamat, Pastor Epi. Maganda yung topic natin ngayon, the new birth experience. At bago ko ibigay yung pagkakataon kay Pastor Epi, ay aking hilingan yung aking partner, si Part Ronnie, para sa ating pambungad na panalangin. Yan, tayo po sa madaling manalangin mga kapatid, ating pong ilagay ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon. Kailan namin Diyos, kami po ay muling dumulog sa iyo pong dakilang harapan, Panginoon. At una nais namin magpasalamat sa inyo dahil sa buong maghapon, kami po iningatan nyo, ginabayan kami sa aming pong mga gawain at paglilingkod. Maraming salamat din sa pagkakataong ito na pinagkaloob nyo upang kami ay sama-sama mag-aral na ibabay ng salita. Aming pong hiling Panginoon na ang banal na Espiritu ang siyang magbukas na aming mga isipan na aming pong paunawa upang hindi lamang namin ito mapakinggan, hindi lamang namin marinig, at ito rin Panginoon ay magamit namin sa aming pang-aralan ng buhay, ibahagi namin sa mga tao na siya aming pong nakakasalama. Akin din po idadalangin sa inyo ang lahat ng makikinig at nakikinig ang programa ito, Panginoon. Naway puspusin din po ng kagalakan ng kanilang mga puso ng banal na Espiritu ang siyang magbukas at pagpaunawa sa bawat sa aming Panginoon ng aming pumapakinggan sa gabi. Dinalangin namin sa inyo si Pastor Ipi na siya mangunguna, kayo po Panginoon na magbigay sa kanya ng karunungan buhat sa kalangitan upang may hayag ang katotohanan na ito ipabatid sa bawat sa amin. Maraming salamat sa katugunan. Makahiling at dalangin ang lahat po ito pinapasalamatan namin hindi sa aming karapatan kundi alaan sa mata namin sa pagkapangyarihang pangalan ng bugtong na anak ang aming pong Panginoon Kristo. Amen. Amen. Maraming salamat, Part Ronnie. At bago ko ibigay yung pagkakataon kay Pastor Epi, ay nais ko pong i-request ang bawat isa sa mga ating mga ginigiliw na mga kapatid at mga kaibigan na kung meron po kayong mga comment dito sa ating pag-aaral ngayon at sa mga nagdaang pag-aaral ay huwag po kayong magkatubili na yan po ay inyong isulat dyan sa ating chat box para ito ay ating maibahagi. Kung meron po kayong mga katanungan na magbibigay kaliwanagan sa ating pag-aaral, ay gayon din ang inyong gagawin. Kung meron kayong mga prayer request, ay sama-sama natin yan ilapit sa ating Panginoon. At ngayong gabi ay magpapasimula na tayo ng ating pag-aaral. Pastor Epi, ano ba yung kahalagahan nitong the new birth experience sa ating buhay bilang mananampalataya ng ating Panginoon? Okay, thank you Part Rafi, thank you Part Ronnie at ganun din ang ating partner dyan sa technical part, si Part Rico. Aking binabati ko kayong lahat mula sa, syempre, unahin ko muna sa pusod ng Pilipinas ang ating mga kapatid sa Masbate. Nandiyan si Bobby ngayon, si Sister Tess at lahat ng ating mga kapatid. Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng bahagi ng mundo. Dahil ang gawain ito, ang mensahe ay kailangan ipaabot sa buong mundo. Ganon din, meron din tayong kapatid dyan sa Sister Daisy. Sa Palawan, aking dinadalangin na tayong lahat patuloy magsaliksik ng malalim na pag-aaral dahil ito ay kalooban ng Panginoon at gabay ng banal na Espiritu na tayo ay lumago sa biyaya at karunungan ng Panginoon Hesus. Ngayong gabi pag-aaralan natin at thank you Port Rafi yung tanong kaagad na anong kahalagahan ito.
So, mag-umpisa na tayo. Ang bagong pagkabuhay na mag-uli. Ano? Born of water, born of spirit, tsaka walk in spirit. Itong pag-aaral natin ngayon ay magiging dalawang bahagi siya. Kasi mahaba, dapat mga 35 minutes lang tayo para ma- mag-absorb at ma-dissect natin ang pag-aaral. No? Laging pag-aaral natin tatlong bahagi. Mag-umpisa tayo dito. Nung linalang tayo ng Diyos, maliban sa galing tayo sa alikabok, inihipan niya tayo ng kanyang hininga ng mga buhay. Actually, yung buhay niya, sa original yun ay mga buhay. Kaya ang buhay natin ay galing sa Diyos, binigay ng Diyos, hindi pahiram. Maliban doon, binigyan niya tayo ng tinatawag na espiritu. Yung espiritu na yan yung contact point ng Panginoon paano siya mag-communicate sa mga tao. Kaya dito sa Zechariah chapter 12 verse 1, nung linalang niya yung pundasyon ng sanlibutan, sinama niyang binigyan niya tayo o ginawa niya tayo ng espiritu. He formeth the spirit of man ganda. Ngayon, para maintindihan natin kung bakit mahalaga sa isang tao makaranas ng pagkabuhay na mag-uli, ganito yon. Nakita niyo yung comparison sa left at right. Bago tayo nahulog sa kasalanan at nung tayo nahulog sa kasalanan. Nung linalang tayo ng Diyos kay Adan, ang buhay natin ay buhay na merong tinatawag na conditional immortality. Magpatuloy kayo sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, kayo ay mabubuhay. At yung buhay ni Adan, na supposed to be na yan din ang buhay natin ngayon, dapat ito ay reflector ng pag-ibig ng Diyos, ng kanyang likas. Yung nature niya, yung agape. At dahil binigyan niya tayo ng spirit, doon ngayon nakatira, doon nananahan, doon nananahan ang banal na espiritu sa ating spirit. Nung nahulog tayo sa kasalanan, itong buhay natin na conditional immortal, mamamatay siya. It will come to an end. Tapos, sa halip na Christ-centered, other-centered, naging self-centered tayo. At ang buhay natin, wala ng Holy Spirit. We rejected the Holy Spirit. Ang nag-take over, si ako. Kaya, kahit saan tayo pumunta, maririnig natin, yung issue lagi ay laging si ako. Huwag ako ganyan. So yan ang ating kalagayan. Bilang tao, mula kay Adam, nung nahulog siya sa kasalanan, lahat ng sangkatauhan, kahit anong nationality, basta bahagi dito sa sanlibutan, kasi for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Lahat ng tao, lahat ng henerasyon na nahulog sa kasalanan, biktima tayo ng kasalanan, kailangan natin ng tagapagligtas. Ngayon, hindi lang tayo iniligtas ng Panginoon kasi last two studies, pinag-aralan natin yung saving faith na merong tatlong elements. Ano yon? Knowing, believing, and obeying the truth as it is in Christ. Yun ay karanasan lamang ng personal na tumanggap sa loob ng kanyang sarili. Kasi wala naman nakakakita na naniniwala tayo Wala nakakakitang nakakaalam tayo. Wala nakakakita na tayo sumusunod. So ngayong gabi, itong ating tinanggap na katotohanan kay Kristo, yung ating nalaman, yung ating pinaniwalaan at tinupad, what we have learned, what we believe, and what we obey, dito ngayon, ma-express yung outward sa buhay natin, sa labas ng buhay natin. Ngayon,
With that in mind, si Nicodemus bilang isang guro ng Israel, pumunta siya kay Jesus. Tingnan natin ito, no? Pharisee siya, highest position, pumunto siya kay Jesus nung gabi. At sinabi niya na, alam mo teacher, alam namin na ikaw ay galing sa Diyos. Magandang approach ni Nicodemus pero walang nakakaalam kung anong intention pero pumunta siya ng gabi. Di natin alam kung bakit gabi. Pero ang background, ang mga sabi nila ay para daw walang makakita o ano, or secret disciple si Nicodemus. Kung ano man ang intention nun, kailangan ni Jesus ibigay sa kanya ang katotohanan na dapat niyang maranasan. Hindi lang malaman, kung hindi maranasan. Kaya immediately, dahil gabi na yon, ito kagad ang sinabi ni Jesus sa kanya. Now, sabi ni Nicodemus, alam mo, walang ibang makakagawa nito kung hindi isa naggaling sa Diyos. Sabi ni Jesus sa kanya, sinasabi ko sa iyo, katotohanan na ikaw ay dapat mabuhay na mag-uli. Kasi kung hindi ka mabuhay na mag-uli, hindi ka makakita ng kaharian ng Diyos. Ang tao naman, alam natin nagkasala tayo, alam natin may Diyos, pero meron tayong hangarin na maligtas at makasama talaga ang Diyos. Kahit anong sabihin natin, yun talaga ang ating hangarin. Kahit sino yan mga taong gano'n na merong hindi naniniwala ang Diyos, pag meron ng sitwasyon sa buhay, talagang kasi ang banal na espiritu ang siya laging kumakatok sa puso natin. Hindi siya nag-give up, hindi kagaya natin na mabilis tayo magtampo. Ang banal na espiritu, ang Diyos talagang matyaga. So sinabi ng Panginoon kay Nicodemus, maliban ang isang tao ay mabuhay na mag-uli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ngayon, ang istorya dito sa plataforma ng presentation ni John, mula chapter 1 hanggang sa last chapter, dalawang istorya yan. First level, lahat makaka-relate. Second level, ang makaka-relate lang yung sumampalataya. Kagaya nung sabi ni Nicodemus, nung sabi ni Jesus, you must be born. Kailangan ka mabuhay. Alam ni Nicodemus yung buhay. Pero nung dinagdagan ni Jesus na born again, doon na nagka-problema si Nicodemus. Sabi niya, ha? Paano mabuhay yung tao muli kung siya ay matanda na? Pwede ba siyang pumasok ng pangalawang beses sa sinapupunan ng kanyang ina? So, na-pick up ni Nicodemus yung born, pero yung again, spiritual na yon, maiintindihan lang yon doon sa tumanggap ng katotohanan na na kay Kristo, yung last two studies natin. Kaya, sabi ni Jesus, sinasabi ko sa iyo na maliban ang tao ay mabuhay na maguli sa tubig at espiritu, hindi na pala ito sa laman, tubig at espiritu. Kailangan mabuhay ang tao sa tubig at espiritu. Maliban na ang tao ay mabuhay sa tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Grabe, no? So ngayon, inexplain ni Jesus sa verse 6, ang ipinanganak ng tao ay susunod sa ugali ng tao. Meaning, earthly. Ang taong nabuhay dito sa sanlibutan, sa pagkatao, ay magiging earthly, makamundo. Kahit anong gawin natin, yung sasabihin, itong taong ito, worldly talaga. Kasi yan ang nature natin, yan ang likas natin. So sinabi ni Jesus, ito yung katotohanan, pipili tayo ngayon. Natanggap na natin yung sa loob, pero dapat ma-experience natin yung panlabas. Na ang pinanganak sa tao, ang magiging buhay niya ay makatao, makamundo. Ngunit ang ipinanganak sa espiritu ay susunod sa ugali o sa mamamaraan ng espiritu. Kaya huwag kang magtaka, sabi ni Jesus, sa sinabi ko sa iyo na kailangan ipanganak kang muli. So tayo lahat, mga kapatid, na nahulog sa kasalanan, namatay tayo sa spiritual na aspect. When Adam sinned, he rejected the Holy Spirit, ang nag-take over na, si ako na talaga. Lahat ng tao, puro si ako. Yung sinasabi, mind your own business, wag mong entrahan yung sarili ko. So yan ang ating kalagayan spiritually. We are spiritually dead. Kaya pag-invite ka ng mga Bible study, ilan lang ang attend doon. Pero pag mag-invite ka ng party, lahat pwedeng umattend. Kasi ang reaction ng tao doon sa 5 senses natin, yung panlasa, paningin, pangamoy, yung pakinig, at sa nakikita. 5 senses.
Tapos, yung pang-anim, ang tinatawag niya na ay common sense. Pagdating sa salita ng Diyos, nonsense na siya. Wala, kasi patay tayo sa espiritu, so hindi natin nakikita yung kahalagahan nun. Inulit din ito ni Pablo sa mga taga-Roma. Sabi niya, sapagkat ang kaisipan ng laman, ito yung sa ating pagkatao, ay pagkapuot laban sa Diyos. By nature, ayaw talaga ito ng tungkol sa Diyos. Sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. So maliwanag na yan mga kapatid, pag magbigay tayo ng Bible study at ayaw ko agad tumanggap, huwag tayong mainip. Ipag-pray lang natin, hayaan natin ang banal na espiritu kasi siya ang magko-convict sa atin eh. Okay? At ang mga nasa laman ay hindi nakapagbibigay lugod sa Diyos. Kaya napakahalaga yung sinasabi ni Jesus, kinakailangan kang mabuhay na maguli. You must be born again. Dito naman sa Corinth, sabi ni Pablo, mga kapatid, sinasabi ko ito, ang laman at dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ni ang may pagkasira, itong ating mortal body. May pagkasira ay magmamana ng walang pagkasira. So sa ganang ating sarili sa ating pagkatao dito sa sanlibutan, wala tayong pwedeng magawa para ma-qualify tayo sa kaligtasan. Kaya biyaya lang talaga ito. Ngayon, napag-aralan na natin yung gospel, napag-aralan na natin yung response natin, the saving faith, paano natin malaman? Believe, know, believe, and obey. Dito ngayon, inaalok tayo ng Diyos na maranasan natin, magpapakasal tayo sa Kanya, ipapakita natin publicly. Kaya, sa anong dalawang bagay ang tao kinakailangan mabuhay na maguli para maranasan niya yung kaligtasan? Maliwanag yung sabi ni Jesus na ang tao ay kinakailangan mabuhay sa tubig at espiritu. Okay? So ngayon, ano naman yung tugon ng tao? 'Di ba yung saving faith na pag-aralan natin? Maliban doon sa pananampalataya, tumanggap tayo. Ano pa ang dapat meron tayong mahalagang maranasan? Mark 16 and verses 15 and 16. By the way, itong picture na to sa Mindoro pa ito nangyari. And he said unto them, go into all the world and preach the gospel to all creation. Ingatan natin ito mga kapatid kasi ang preaching talaga gospel. Pero sa mga ginagawa nating mga gawain, halo-halo na yung gospel, fruits of the gospel, tsaka hope of the gospel. Lalo na ngayon, limitado na yung mga time ng ating meeting, mga seminars. Dati, 1 month, tapos nag 3 weeks. Talagang paiksi na paiksi na yung gawain. Yung everlasting gospel, yung time ng tao, paiksi ng paiksi. Sa halip na maging aggressive, maging mas marami tayong time sa gawain ng Panginoon, konti na lang. So hindi natin alam ang layunin. Basta tayo, mga kapatid, sa mga nakakaalam at pinagkatiwalaan ng Diyos, patuloy tayong gumawa nito. Patuloy lang tayo. Bahala ng banal na espiritu gumawa kung paano niya ipabahagi ito. At least, gawin natin yung bahagi natin. So merong preaching ng gospel. And through that preaching of gospel, doon pa lang magkakaroon ng pagkakataon yung tao pumili. So ngayon, ang siya, kita nyo, personal ito, individual. Siyang sumampalataya at mabautismo. Yung last time, pananampalataya, sumampalataya, believing, yun yung last 2 studies natin. Ngayon, baptized. He that believe and is baptized, guaranteed, maliligtas. Ingatan natin ito mga kapatid kasi ginagawang requirement ito ng mga iba nating mga kapatid na kinakailangan mabaptize ang tao para maligtas. Kasi dito, merong pumunta dito na kapatid noon, sabi niya, Brad, grabe ako sa baptism, marami akong napabaptize noon. Isang verse lang ang ginagamit ko. Ito yung ginagamit niya. Ikaw gusto mo maligtas? Kasi the one who believe and is baptized will be saved. Gusto mo maligtas? Oo. O di magpabaptize ka. So naging requirement siya. Ang dating, pag hindi natin ito i-present ng tama at nagpabaptize yung tao ngayon, ang dating may utang ang Diyos sa kanya. So dapat kailangan by the grace of God, through the guidance of the Holy Spirit, maliwanagan ang tao
na normal sa taong namamatay ay ililibing. Kahit gaano mo siya kamahal, pag ang tao namatay, walang taong namatay at tinatago lang dito sa bahay. Maliban doon sa mga bundok doon na mismo sa backyard nila linilibing. Pero ang point dito na pag ang tao talaga ay namatay, ililibing. Meaning, tinanggap natin yung kamatayan natin kay Kristo, doon tayo magpapabaptize. Garantisado na yung kaligtasan natin. Tingnan mo dito yung kasunod, but the one who has not believed. Bakit wala nang believe and baptized? Kasi automatic, pag ang tao hindi naniwala, hindi magpapabaptize. Parang pag-ibig yan. Pag ang tao walang pag-ibig sa isang tao, hindi yan magpapakasal dun. Okay? So, the one who has not believed will be condemned kasi yan na yung likas natin. Okay? Kung meron kayong mga tanong sa part na to, isulat nyo lang. So, ang bautismo mga kapatid, sa atin ng mga tumanggap, ito yung ating pagtanggap sa pamamagitan ng pananampalataya na tayo ay tumutupad doon kay Kristo at siyang naipako. So, ang pagiging tunay na Kristiyano mga kapatid ay nagpa-participate, nakikipag-ugnay doon sa katotohanan, na kinikilala natin yung ating sarili doon mula sa pagkabuhay, pamumuhay, kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoon Hesus. Kasi magkasama nga tayo na pag-aralan natin yan doon sa The Truth as It Is in Christ. Magkasama tayo. Kung paano tayo magkasama linalang ng Diyos kay Adam, doon din tayo, isinama din tayo ng Diyos doon kay Kristo na huling Adam. Okay? Ngayon, tingnan nyo, ibalik natin na pag-aralan na to. Yung gospel, gawain niya ng Diyos. Activity yan ng Diyos. Plan before the foundation of the world, promise right after the fall, was fulfilled, executed in the holy history of Jesus Christ. Ngayon, naging mensahe na yon, so yung preaching ng gospel, yan yung commission. Yan yung utos ng Diyos sa atin. Ngayon, pag na-preach yung gospel, mahahati yung tao. Merong tatanggap, merong magre-reject. Kahit nga na-baptize na, merong magpapatuloy, merong hindi magpapatuloy. So ang aking panalangin na tayo, by the grace of God, in the name of Jesus Christ, and through the presence and power of the Holy Spirit, magpatuloy tayo mga kapatid. Ano? Ngayon, kaninong tatlong pangalan ibabaptize yung tao? Halimbawa, tumanggap siya at nabaptize. Kaninong tatlong pangalan? Ito. Yung bago na bumalik si Jesus, kinumisyon na yung mga kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, sa verse 18, umpisa natin yung 18 kasi puro tayo 19 eh. Dito, pinaliwanag ng Diyos na lahat ng kapangyarihan ay ibinigay sa Kanya sa langit at lupa. Ano itong kapangyarihan na to? Naalala nyo nang si Adam ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan upang siya mga siwa sa lahat ng linalang ng Diyos sa sanlibutan. Inagaw ni Satanas yon sa pamamagitan ng tukso, nahulog si Adam, siya ngayon ang naging makapangyarihan dito sa mundo. Actually sa ating experience ngayon, kung minsan nadadaya tayo kasi iniisip natin na parang mas makapangyarihan ng Satanas. Parang walang ginagawa ang Diyos kasi kaya marami mga atheists tsaka agnostics kasi yung agnostics naniniwala ang Diyos pero hindi nila kinikilala. Who cares? Parang ganun. Ang mga atheists naman, sinasabi nilang walang Diyos pero actually naghahanap sila ng justice ng Diyos. Ngayon, makikita lang yan ng tao pag makita yung Diyos sa buhay ng nananampalataya. Paano tayo mag-react doon sa mga tao? Okay? So lahat ng kapangyarihan binigay na kay Kristo sa langit at lupa. So base dito sa kapangyarihan ito, kayo ay humayo at gumawa kayo ng disciples. Yung disciples mga kapatid, para maintindi ng lahat, barkada lang yan. Barkadahin niyo yung mga tao kasi pag barkada kahit anong mangyari diyan, sama-sama yan. Sa inuman nga kahit gumagapang na. 'Di ba? Naalala ko yung experience namin ni Part Rapi, meron kaming dinalaw. Sumisimba yung asawa niya, yung babae, pero yung lalaki hindi. Ang sabi kasi wala kasi nag-i-invite. So, barkadahan lang talaga mga kapatid. At pag naging barkada na natin yan, sasama sila sa pananampalataya. Actually, nung panahon, maraming nai-encourage sa atin dahil sa social night. Masaya pala ang Adventist pag social night, at least nung panahon. So, nag-umpisa sila ng Bible study kasi pwede pala maging masaya ang isang Kristiyano, lalo na sa Adventist, na kahit wala yung mga worldly pleasures ng mga activities. Ano?
So sabi ni Jesus, maging barkada kayo. Lahat ng mga pwede nyo mabarkada. Buong bansa. Bautismohan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, excuse me, at ng Espiritu. Bakit tatlong pangalan? Kasi mga kapatid, ang tatlong personang ito sa iisang Diyos ay bahagi sa panukala, pagsagawa at pagpapatotoo ng kaligtasan. Si Father ang chairman ng plan of salvation. Si Jesus yung nag-execute ng plan. At ang banal na Espiritu ang siyang nagko-communicate ng katotohanan ito worldwide para maranasan maging reality sa buhay ng tao ang gospel, the power of God unto salvation. Kaya pag tinanggap niya ito, naniwala siya, by knowing, believing, and obeying the truth as it is in Christ, nagpabaptize siya ngayon outwardly, papakita niya sa mga tao na tinanggap niya si Jesus publicly. Ano? So, pag baptize sa kanya, doon sa tatlong pangalan. Yung pangalan na yan, hindi yan identity kasi pag identity yan, si Jesus lang yung may pangalan, Jesus Christ. Anong pangalan ng Holy Spirit tsaka ni Father? Sabihin, Jehovah tsaka Elohim. Yung pangalan na yan, hindi yan identity. Ang pangalan na yan, pag sinabing pangalan, what they accomplished. Halimbawa, Manny Pacquiao, hindi mo naman kilala si Pacquiao as individual. Pero pag marinig mo yung pangalan niya, ang na-accomplish niya as boxer. So pag narinig mo yung Father, Son, and Holy Spirit, anong meron tayo? Buhay, kaligtasan. Ayan. So, ibabaptize ang tao na tumanggap, na sumampalataya at tumanggap, publicly, i-announce niya ngayon na siya ay tumanggap na sa Panginoon. Okay? Ngayon, pagkatapos nilang tumanggap, doon na sila tuturuan ng lahat. Tayo tinuturo, okay lang naman yun. Kaya lang, umisa napapagod. Anyway, sabi ng Panginoon, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. At ito napakahalaga mga kapatid. Sa ating gawain, ano man mangyari, ang Diyos ay hindi pupunta sa atin. Ang Diyos ay patuloy nating kasama. And lo, I am with you. Matindi nga ang presentation ni Matthew kasi umpisa pa lang ng kanyang chapter 1 verse 23, Emmanuel, God with us. Yun yung kapanganakan ni Jesus, God with us na kaagad. Ngayon, bago siya bumalik sa langit, sinabi niya, itong gagawin nyo, pero itong tandaan nyo, lagi akong sa inyo, suma sa inyo, no? And of course, through the presence of the Holy Spirit, kasi nandun si Jesus sa langit. Kaya everything that is true of the Father, of Jesus, kaya iisa sila. Itong Father, Son, and Holy Spirit, hindi yan maintindihan ng human reasoning. Kasi revelation yan eh. May choice tayo, bibelieve o hindi. So yung mga gumagamit ng pag-aral ng Bible by human understanding, wisdom, and reason, and senses, hindi nila matanggap. Paano yun? Isang Diyos tapos tatlong tao. Kagaya ng pag-asawa, dalawang tao yan, pero ang tawag niyan mag-asawa. Kaya hindi tayo magsasabi ng meron dalawang mag-asawa. Kasi yung dalawang mag-asawa, apat yun. Kapag sinabi yung pag lalaki, babae lang, mag-asawa lang sila, hindi sila dalawang mag-asawa. Yan ang concept ng Godhead. Tatlong persona, iisang Diyos. Doon sila ibabaptize kasi ang tatlong ito, bahagi sa kaligtasan. Kahit gaano kapangyarihan ng Ama, si Jesus ang nagligtas sa atin. Pag walang Holy Spirit, hindi magiging actual experience ang katotohanan ito. Nakuha natin? So, it is really the grace of God. Ngayon, ito ang babantayan natin. Na ang tao na nagpabautismo, hindi ibig sabihin na hindi na siya nahuhulog sa kasalanan. Yung mga mag-sweetheart na nagpakasal, di ba sila nag-aaway? Pag mag-aaway sila, hindi na ba sila mag-asawa? Yung iba, hindi matiis, nag-iwalay. Pero, baptism, biblically, doesn't mean you are sinless or perfect. Meaning, you committed to the truth and the power of the gospel. Na sa kabila ng ating kahinaan, limitasyon, tinanggap natin na si Jesus ang ating buhay. Okay? Ngayon, pupunta tayo dun sa isang mahalagang bagay na dapat natin malaman. Pag-isipan natin ito at ipag-pray natin.
Kasi ang well-known about baptism of Jesus Christ, tinuturo natin na ang tao kinakailangan magpabautismo dahil si Kristo mismo nagpabautismo. So anong layunin ng pagbabautismo ni Kristo? Ang sagot at turo natin ay upang magbigay ng ehemplo kung paano magpabaptize. Nangyari ito mga kapatid kasi meron tayong dalawang kalaban ng bautismo. Yung pagbuhos at pagwisik. Yung sprinkling tsaka yung pouring. So ngayon, nung nakita natin sa Bible na ang baptism pala talaga ay immersion, nauwi tayo dun lang sa immersion at tinuro na natin automatic na si Jesus ay nagpabaptize para magbigay ng example. Next week, pag-aralan natin yan. Ano ang purpose ng layunin ni Jesus? Naka-prophesy ba yan doon sa Old Testament? Pero ngayon, titingnan muna natin. Ano? Sanayin natin yung sarili natin kung anong sinasabi ng Bible. Huwag galing kay Brother Epi o Kuya Epi. Ayaw ni John the Baptist i-baptize si Jesus. Pero sabi ni Jesus, gawin natin ito dahil mahalaga ito. Tamang gawin ito. Gagawin natin ito upang tuparin ang lahat ng katwiran. So next week, pag-aaralan natin ito. Anong katwiran ang tutuparin? Siyempre yung prophecy. Ngayon, titingnan natin. So dito sa verse na ito, pinapakita ng banal na kasulatan na hindi si Jesus binaptize para lang mag-example. Ito ay parang tuparin ang lahat ng katwiran. Yung katwiran na yan, natutuparin ni Kristo, yan ang katwiran na magbibigay ng kaligtasan sa atin. Tingnan natin si Lucas. Lucas 3:21-22. Now when all people were baptized, it came to pass that Jesus also being baptized and praying to heaven was open. The heaven was open. Nakita nyo sinong nauna na baptize dito? Yung mga tao. So bago pa si Jesus binaptize, may nabaptize na yung mga tao, nabaptize ni John the Baptist. So paano magiging example si Jesus dito? Mga kapatid, i-review natin yung mga turo natin kasi what monkey see, monkey do, kung ano narinig natin sa mga galing na mga preacher, mga speakers, kinokopya natin kasi parang totoo. Pero maging variant tayo na kung ano marinig natin, kagaya ng Bible study natin ngayon, kung anong marinig nyo natin, i-review nyo ulit sa Bible. Huwag natin kasi sabi ni Pastor o sabi ni Kuya Epi, kung ano talaga. Ngayon tinayin niyo dito sa baptism, nandyan yung tatlo. Oh. Sa baptism ni Jesus, nandyan, binaptize si Jesus, nandun yung banal na espiritu, at nag-declare yung Ama, Thou art my. Si Father yan. Nandun yung presence ng Holy Spirit, sa magitan ng para siyang kalapati, at nandun si Jesus. Kaya pag binaptize nga yung tao in the name of Father, Son, and Holy Spirit, pero hindi si Jesus binaptized para magbigay ng example. Oh. Ngayon, pagkatapos ni Jesus na baptize, dinala siya ng Espiritu doon sa ilang para tuksuin. Ano ang tagumpay? Saan galing yung kapangyarihan ng tagumpay ni Jesus? Ayan, sa Holy Spirit. Maraming hindi na naniniwala ng Holy Spirit. Nung isang araw, na-invite ako doon sa Chief J, kung makita niyo na ministry. Araw-araw yan sila, puro mga Bisaya, mga pastors. Chief J, ang host nila, taga Canada, taga Edmonton, si Sister Liz. Araw-araw yan, may umaga, may gabi. Mga 50 to 60 sila sa messenger lang sila nagmi-meeting. So speaker ako kahapon. Ang topic ko about Holy Spirit. The Holy Spirit will convict the world of sin, righteousness, and justice and judgment. So bumalik sa Galilea si Jesus, taglay ang kapangyarihan ng banal na Espiritu o Espiritu Santo. Napabalita sa mga karatig bayan ang tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at hinangaan siya ng lahat. Hanga sila kasi yung nasusulat pala doon sa Old Testament, reality na dito kay Jesus. Ngayon, yung anong ginawa ni Jesus nung kanyang banal na kasaysayan, maging reality din sa atin, karanasan ngayon. Kasi wala na yung mga disciples eh. Sino na ngayon magtuturo? Tayo na. Kaya bago tayo magturo, isaalang-alang natin, mag-pray tayo kung ano talaga yung totoo. O, ito yung i-detail natin next time. Pero doon sa prophecy,
na sinabi doon sa Daniel 9:25, "Know ye therefore and understand that from going forth of the command to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks and 62. So 62. 7 plus 62 equals 69. So dito talaga siya papasok sa 27. Yung sinasabi ni Jesus na to fulfill all righteousness, yung 27 AD, dyan yung itutupad yung hula ng Daniel chapter 9 verse 25. I-detail natin yan. So ngayon, dito kay Luke, sa account ni Luke, Luke 3:1, now in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar. So 15th year of Tiberius Caesar. From historical records, ito si Tiberius Caesar, nag-umpisa yung kanyang pangunguna, kapangyarihan, 14 AD. So pag binilang natin, tiningnan natin yan, ika-calculate natin doon sa 15th year niya, ito yon. So 14, 15, 16, 17 hanggang 27. Ngayon, if the first year of his reign was 14 AD, then 15th year of his reign would begin in the fall of 27 AD. Eksakto talaga yung prophecy dito sa 27 AD. Kaya pag binasa mo yung kay Luke na on the 15th year of Tiberius Caesar, sinasabi ni Luke, in 27 AD nabaptize si Jesus. Ito mismo ang katuparan ng hula. Kita natin mga kapatid. Oh, dito sa Mark, mag-umpisa yan sa verse 9 about sa baptism ni Jesus Christ, verse 9. Pagdating dito sa verse 14, now after John was taken in custody, Jesus came to Galilee preaching the gospel and saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. So yung activity ni Jesus galing talaga yung sa prophecy doon sa Old Testament, lalo na kay Daniel. So yan ang pag-aaralan natin in detail sa next week about the truth of the new birth experience, yung baptism. Okay, so 27 AD na baptize si Jesus Christ to fulfill all righteousness. Hindi to set an example. Napakababaw at wala sa Bible. Okay, tuloy natin ang pag-aaral natin. Anong ibig sabihin ng nabaptize kay Kristo? Galatians 3:27. For as many as you have been baptized into Christ, have put on Christ. Anong ibig sabihin ng inilagay si Kristo nung nabaptize tayo? So put on Christ means, kinikilala natin sa ating sarili na siya ay nasa akin at ako ay nasa kanya. Yan ang ibig sabihin ni Kristo nang sinabi niya sa disciples, abide in me. Manatili kayo sa akin. Okay? Ngayon, sino ang nagbabaptize sa atin? Kasi most of the time, ang kinikilala natin na nagbabaptize, yung nag-officiate. Iba kasi yung nag-officiate, iba naman yung reality. Kasi a man must be born in water and spirit. So sino talagang nagbabaptize sa atin? 1 Corinthians 12:13. Welcome sa ating kapatid na dumating. For by one Spirit are we all baptized in one body, whether Jews or Gentile, whether we bound or free, and have been all made to drink into one Spirit. So, by one Spirit, drink into one Spirit. Ang ibig sabihin niyan mga kapatid, ang nagbabaptize sa atin ay ang banal na Espiritu. So, believers are baptized into the body of Christ by the Holy Spirit. Yung expression na made to drink in one Spirit, meaning, na-experience natin ngayon yung new birth. At tayo ngayon, bagong buhay na kay Kristo. Okay? Anay bagong buhay. So sa pamamagitan ng pananahan ng banal na Espiritu, tinatanggap natin ngayon yung buhay ni Kristo. Siya ngayon ang nahahayag sa buhay natin. Kaya yan yun ng not I, but Christ. Hanggang sa judgment, puro siya not I, but Christ. Sabi, ikaw makasalanan ka, kailangan mo mamatay, patay na ako. Kailan ka namatay? Nang namatay si Kristo. Kailangan mo, tinupad mo bang utos? Tinupad ko. Kailan mo tinupad? Nung tinupad ni Kristo. Kasi kaya nga si Jesus yung ating lawyer. Yung judge si Father. Ang witness ang Holy Spirit. So ano nakakatakot sa judgment? Ang kalaban sa judgment ay si Satanas. Ipapasara yung bibig ni Satanas because he accuses us day and night. In effect talaga, ang ina-accuse niya, ang Diyos, bakit nyo dadalhin itong mga taong makasalanan? Okay?
So napakahalaga na maintindihan natin yung banal na espiritu ang nagbabautismo sa atin. Because we are to be baptized in water and in spirit. Ngayon, sa anong banda? In what sense believers are baptized into Christ? Si Pablo, sabi ni Pablo, Romans chapter 6 verse 3. Sa verse 1 yan, tinanong niya magpatuloy ba tayo sa kasalanan kasi upang sumagana ang biyaya? Kasi present niya talaga kung gaano ka overflowing ang biyaya sa Romans chapter 5. Tinanggap na natin yung reconciliation, pinatawad tayo, ang banal na espiritu binigay sa atin, binuhos ang kanyang pag-ibig. Romans chapter 5. Nag-uumapaw talaga, bumabaha talaga yung tsunami talaga yung pag-ibig ng Diyos, kaligtasan. Ngayon, sabi niya, anong gagawin natin? Magpatuloy tayo sa kasalanan para sumagana ang biyaya? Sabi niya, hindi pwede mangyari ito. Paano mangyari yan kung tayo ay patay na? Tapos dito sa verse 3, sabi niya, hindi nyo ba alam, mga kapatid, na karamihan sa atin ay binautismohan kay Kristo, binautismohan sa kanya, sa kanyang kamatayan. Kumisan, umaabot lang tayo sa baptism is church membership na eh. Parang initiation ito, pag nabaptize ka, member ka na dito. So yung mga denomination, kung anong denomination, nung ka nabaptize, doon membership. Pero sa Bible, ang baptism pala talaga is to identify ourselves, to connect ourselves, that when we are baptized into Christ, we are baptized into His death. Oh. So, the phrase baptized into Christ, ang meaning nito, hindi ito tumutukoy sa aksyon. Kaya maraming binabautismohan na tamang pamamaraan ng pagbautismo, pero nawawala. Kasi ang na-emphasize natin yung act of baptism. Kailangan maibalik by the grace of God and through the power of the Holy Spirit yung katotohanan ng bautismo upang maranasan ito ng mga tao. Okay? So ngayon, di nyo ba alam na ang binaptize nga ay binabaptize sa kamatayan ni Kristo? Kaya, tayo ay inilibing sa magitan niya sa bautismo ng kamatayan. Okay? Kagaya ng si Kristo ay binangon mula sa kamatayan sa magitan ng kaluwalhatian ng Ama, tayo din naman ay lumakad sa panibagong buhay. Galing sa bios, papunta ng Zoe. Yan yung bautismo. Tatawid tayo sa makamundong pamumuhay, Adamic, papunta dun sa buhay ni Kristo. Pagdating ng verse 11, kaya mga kapatid, isaalang-alang nyo, consider, reckon, patalinhugi sa Bisaya, yourselves to be dead indeed, patay, totoong patay sa kasalanan. Pero hindi tapos ang istorya dyan. Ngunit, buhay sa Diyos diyan kay Kristo na ating Panginoon. Napakahalaga na malaman natin ang katotohanan talaga ng bautismo, na tinanggap natin ang kamatayan natin kay Kristo para ang buhay natin ngayon ay buhay na ni Kristo at hindi na tayo. Ngayon, sa pagtatapos, 3 example ang binigay ng Bible tungkol sa katotohanan ng bautismo. In example ito una si Paul. 1 Corinthians 10:1-11. Kita niyo yung pagtawid pala ng mga Israelites sa Red Sea, hindi lang sila tatawid dahil aalis ng Egypt. Binautismohan sila doon kay Moises. In the cloud. Alam naman natin yung cloud, presence of God dyan. And in the sea. So nandyan yung Espiritu ng Panginoon at yung tubig. Binaptize sila lahat. At kumain sila ng espiritual na pagkain at uminom sila ng espiritual na tubig. Saan sila galing uminom ng espiritual na tubig? Sa espiritual na bato. Sino yung bato na yon? Si Kristo. Kaya sabi ni Pablo, yung nangyari sa mga Israelites noon, literal, geographical, historical Israelites, ngayon ay spiritual na Israel na tayo. So yung ginamit ng Panginoon yon, tinago yung record, preserve yung record para maging example sa katotohanan. Hindi sa gawa, kung hindi sa katotohanan. Okay? Ito yon. Yung Egypt, si Parao, yung Red Sea, wilderness, si Moses, saka yung Canaan. Yan yung literal, physical, geographical, historical event. Pag in-apply mo yan ngayon sa ating spiritual na pamumuhay, yung Egypt, it represents the world. Si Pharaoh represents Satan. Yung Red Sea, yan yung baptism natin kasi binaptize nga sila dun eh.
Tumuwid sila from Egypt going to the promised land, pero kailangan ma-re-educate mula sila doon sa Sinai. Ganon din tayo. Baptized, tuturuan ang lahat ng turo. Hindi yung hindi pa na-baptized, tuturuan na kaagad ng Sabat, ng mga kung ano-anong Christian living kaagad. Hindi pa ipinanganak yung tao, may pinapagawa na kaagad. Hindi pa nahuli yung isda, pinapaksiw na. So yung wilderness actually is Christian living. Madali ba yung wilderness? Mainit, walang tubig. Yan ang Christian living, may struggle talaga. Okay? Ngayon itong Moses, yan si Jesus. Yung Canaan, yan yung promised land na literal, hindi naman sila lahat nakarating doon. So ganoon din yung langit na hinanda ng Diyos para sa atin lahat. Okay? So ngayon, si Peter naman, yung experience ni Noah, baptism din pala yun. So Christ suffered once for sin. Ano? For the just for the unjust. Ngayon, being put to death in the flesh, but alive or quickened in the spirit. Dito makikita natin, for sometimes we're disobedient, once long-suffering of God waited in the days of Noah. Ginawa niya yung experience ni Noah. Yung katotohanan ng experience ni Noah, binigyan ng spiritual na katotohanan. While the ark was preparing, wherein few, that is 8 souls were saved by water. Ngayon, i-connect niya ito dito sa katotohanan ng baptiso. The like figure were unto even baptism doth also now save us. So sabihin, Brother Epi, di ba baptism para sa kaligtasan? Ito, tingnan natin. Yung baptism, kahit anong translation ang basahin nyo dyan, not putting away the filth of the flesh. Kasi may nagtuturo na pag binaptize tayo, hinugasan tayo dun sa tubig. Sabi ni Peter ng Bible, hindi ito pagtanggal ng kasalanan dyan sa laman. Tinanggal ang kasalanan dun sa cross, hindi sa bautismo. Ngayon, pinapa-experience sa atin ngayon kung paano tinanggal ng Diyos ang kasalanan sa atin dun sa cross at pagkabuhay na maguli. Kaya pag binaptize tayo, i-immerse tayo, ililibing at ibabangon. So what is the purpose of baptism? Not to put away the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God. Lalapit tayo sa Panginoon na merong confidence. Hebrews chapter 4 verse 16. We will come boldly to... Hindi na yung hindi ka makalapit, Brad, ikaw muna mag-pray kasi makasalanan ako eh. Hindi muna ako magko-communion kasi hanggang kailan tayo pwede ma-qualify para makapag-communion at mag-pray? Ayan o, yung purpose niyan, to answer to God with good conscience. Saan bahid ito? By the resurrection of Jesus Christ. Because Christ was resurrected, yan yung resibo na tayo ay binayaran ng ating kasalanan at iniligtas. So ngayon, through the confidence of this truth, by the birth, life, death, resurrection of Jesus Christ, we can come boldly to the throne of grace. Yan yung kay Peter. Dito naman kay Joshua. Last part ito. Joshua chapter 4 verses 1 to 9. Tatawid sila sa Jordan River. Yung 12 na mga saserdote na mga pinuno, kukuha sila ng bato galing doon sa panggagalingan nila. Ibabagsak nila doon sa gitna ng Jordan River at tutuloy sila. Ang ibig sabihin niyan, tatalikuran nila ang galing kung saan sila galing, papunta sila sa Panginoon. So between the church and the world stands the cross of Christ. Kita natin mga kapatid. So in conclusion, tayo by nature, tayo ito. Dadaan tayo dun sa kukun para ma-experience natin. Yung kukun na yan yung libingan ng caterpillar. Itong uod na to. Libingan siya. Pero at the same time, siya naman yung sinapupunan o bahay bata ng ating spiritual para yung ating pagiging anong tawag nito? Yung pagiging uod, yung caterpillar na yan, para maranasan natin yung joyous experience of salvation, tayo magiging alibangbang, dadaan tayo talaga sa kukun. Kaya mga kapatid, anong ginawa ng gospel ng Diyos kay Kristo sa atin? Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing and the regeneration
renewing of the Holy Ghost. Ang ibig sabihin nito, the gospel, restore niya uli, ibinalik niya sa atin ang banal na espiritu upang ang ginawa ng Diyos sa atin na kaligtasan maging reality sa buhay natin. So the gospel doesn't offer a changed life, but exchange our sinful life doon sa krus ni Kristo. Pinatay. Yung resurrection ni Jesus Christ, bagong buhay, ibinigay sa atin. So yun ang katotohanan ng baptism, mga kapatid. Next week, pag-aralan naman natin yung prophecy ng baptism at yung mga actual experiences sa Bible. Dito tayo natatapos, Part Rafi, sa ating pag-aaral ngayon, mga kapatid. Nawa ay na-bless tayo at God bless us all. Thank you. Thank you, Part Rafi. Thank you, Pastor. Good morning. Maraming salamat. Brother Melvin, good morning. Yeah, good morning. Maraming salamat, Pastor Epi, sa isang napakagandang paglalahad ng ating paksa sa gabing ito na may kinalaman sa The New Birth Experience. At dito ay napakalinaw ng iyong paglalahad na kinakailangan ng bautismo. Si Patroni, kung meron kang tanong, Patroni. Ayan, thank you po Pastor sa isang napakagandang presentation. Mayroon lang po mga tanong po dito na nais pong bigyan po ng linaw, Pastor. Una po kasi, nabanggit po ninyo kanina, Pastor, doon sa Lucas chapter 4, na dinala ng, sabi po doon sa verse 1, ay umalis si Jesus sa Jordan, napuspos ng banal na espiritu, at dinala siya ng espiritu sa ilang. Doon sa verse 2, ay sabi po doon ay tinukso siya ng diablo sa loob ng 40 araw. Ibig ba doon, Pastor, dinala siya ng banal na espiritu doon sa ilang para siya ituksohin? Napakaganda ng tanong at talagang legitimate na tanong yan. Kung ikaw, meron kang anak, dadalhin mo ba doon sa lugar na hindi safe? Bakit Holy Spirit ang dadala sa kanya para tuksuin? Ang background ng istorya nito, mga kapatid, pag may chance kayo, i-check up nyo, Deuteronomy chapter 6, tsaka chapter 8. Para Bible talaga yung sasagot sa atin, mga kapatid. Ang ginawa ni Jesus, kaya Holy Spirit ang nagdala sa kanya doon. Kasi siya yung magre-receive. Pwede pabasa muna ng Matthew chapter 1 verse 21. Matthew chapter 1:21. Sabi po dito, Pastor, siya ay mga sa lalaki at ang pangalang itatawag sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Yan. So si Jesus ngayon ang magre-represent kung paano bumagsak yung kanyang bayan doon sa ilang. Siya ngayon sa ilang, di ba? Sa ilang yung kanyang bayan bumagsak sa tukso. Ngayon naman, si Jesus bilang magliligtas, doon din siya kailangan dalhin doon din sa ilang. Kaya pupunta tayo sa background kung anong nangyari nito. Punta tayo ng Deuteronomy chapter 8. Maraming mga similarities dyan. Kasi bumagsak ang kanyang bayan doon. Kailangan niyang ibangon. Kailangan niyang bawiin ang panalo laban sa kaaway. Patrani, pwedeng pabasa ng Deuteronomy chapter 8. Doon sa verse 2. Salamat sa tanong na yan. Importante yan eh. Nakamute kayo, Patrani. Sorry po. Sabi po dito, at iyong alalahanin ang buong paraan na ipinatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang upang Okay. kanyang pangagumbaba ka at Diyan subukin muna ka. tayo. Nakita mo ilang araw si Jesus doon sa wilderness? 40. So meron similarities yung 40 ni Jesus kasi hindi naman pwede mag-fast si Jesus ng 40 years. Ito na ngayon yung babawiin lang talaga ni Jesus kung paano bumagsak yung kanyang bayan. Kailangan niya ibangon. Sa verse 3, Patroni. At ikaw ay pinagumbaba niya
at pinapagdamdam kanya ng gutom at Yan, pinakain gutom. kanya. Yung last part. Hindi mo nakilala na iyong mga magulang upang kanya maipakilala sa iyo ang hindi lamang ang tinapay na buhay ng ang tao. Hindi lamang sa tinapay na buhay ang tao, kundi sa bawat bagay na nagmula sa bibig ng Panginoon. Yeah. So makita natin yung tukso ng, dinala siya ng Holy Spirit doon para tuksoin ng diablo. Kasi si Jesus ngayon ang magre-represent ng bayan ng Diyos na nahulog sa kamay ng kaaway sa tukso, babawiin ngayon ni Jesus. Kaya ano yung chapter 4 verse 14? Siya ay matagumpay sa magitan ng banal na espiritu. Panalo si Jesus. Pwede pa basa ng yung Luke chapter 4 verse 14. Bumalik si Jesus sa Galilea na taglay ang kapangyarihan ng banal na espiritu. Malat sa lahat ng lugar doon at ang balita tungkol sa kanya. Yan. So ngayon, kung paano na laman ng buong mundo ng Israelites ay bumagsak sa kamay ng kaaway, dito ngayon in-announce ni Jesus yung kanyang tagumpay kay Satanas. Hanga sila lahat sa verse 15, basahin mo. Nagturo siya sa mga sambahan ng mga Hudyo at pinuri siya ng lahat. Oh, kita mo? Bakit pinuri? Kasi champion siya eh. Sige, bumagsak yung aking bayan. Pero nga rin yung binawi ko. So kaya sabi ni Jesus sa Matthew chapter 28 verse 18, all authority is given to me. Wala nang kapangyarihan si Satanas. So dyan ang halaga ng bautismo at tukso. Kasi pag nabaptize ang tao, may tutukso, either magulang niya o mga kaibigan, oy, sabadista na siya o kung anong mga denomination ang kanya, may tukso talaga eh. Pero through the power of the Holy Spirit, kaya makikita natin na hindi yan. Bakit dinala ng Holy Spirit? Kasi ipapakita, maglalaban ngayon yung ama ng Israelites, si Jesus. Doon mismo sa nagtukso, personal na ngayon. Di tagumpay si Jesus through the power of the Holy Spirit. Thank you, Part Ronnie. Isa pa po, Pastor. Palimit po kasi ay sa baptism, tayo po ang nagkakaroon po ng benepisyo po doon sa baptism po, ano? Ayon po sa kay Pablo sa Romans chapter 4 verse 5, ano po yung ginawa o ginagawa ng baptism para naman sa ating Panginoon Kristo? Romans chapter 4 verse 5. Yes. Nasabi doon sa Romans chapter 4 verse 5, doon sa hindi gumagawa, di ba? Apo. Doon sa hindi gumagawa, Diba? Ay po dito, basahin ko po, Pastor. sige. Romans chapter 5. Pero itinuring tayong matuwid ng Diyos sa kabila ng ating mga kasalanan, hindi dahil sa ating mga mabuting gawa, kundi dahil sa pananampalataya natin sa Kanya. Ano po yung ginawa ng baptism natin sa ating pong Panginoon Kristo? Yung baptism natin, iuugnay at kikilalanin natin na yung nangyari kay Kristo, ginawa ng Diyos kay Kristo, namuhay si Kristo ng matuwid, hindi siya nagkasala, di ba? Pero dahil yung kanyang katawan na tinaglay ay makasalanan, kailangan mamatay doon sa cross. Di ba? Ngayon, lahat ng kasalanan ng sanlibutan ay ipinatong sa kanya. Isaiah chapter 53 verse 6. Hindi kaya ng libingan hawakan si Kristo sa ilalim ng lupa, ng libingan. Siya ay nabuhay. Ibig sabihin ng nabuhay, na panagumpayan niya ang kamatayan mismo. So ngayon, ang sabi dito sa verse 5, sasampalatayan natin siya na nag-aring ganap sa mga makasalanan. Doon ibibilang yung katwiran sa atin. So pag tinanggap natin yung baptism kay Kristo sa kanyang kamatayan, mararanasan natin ngayon yung tunay na karanasan ng katwiran at kapayapaan. Bakit? Kasi wala na tayong condemnation sa Panginoon. So, ibig sabihin ng Pastor, tayo ay na-justified. Oh. Okay, so ibig sabihin, Pastor, ibig sabihin pala, Pastor, ang nagagawa ng baptism, ng baptism natin kay Kristo, siya ang nagiging legal, nagbigay ng
legal na karapatan upang ideklara na tayo ay mananampalataya at ganap na sa ating pagiging matuwid, Pastor. Tama po Correct. ba yan? Tama yan. Kagaya niya ng nagmamahalan. Kahit, halimbawa, kayo ng misis mo, nagmamahalan kayo noon nang hindi pa kayo kinasal. Mahal ka niya, mahal mo siya. Talagang sobrang pagmamahalan sa bawat isa. Ang uuwian talaga niyan, Brother Tony, ay magpapakasal talaga kayo. Yung pagmamahal nyo ay nasa puso eh. Wala nakakaalam niyan, wala nakakita. Na-express nyo yan kayong dalawa. Pero kailangan yan maging legal, publicly, magpapakasal kayo. Ganon din yung knowing the truth, believing the truth, and obeying the truth, yung last study natin. Doon yung nangyayari sa puso ng tao. Ngayon, kailangan yan maging publicly declared na tinanggap mo talaga si Jesus. Ngayon, pagtanggap mo doon, magiging legal ngayon yung experience mo kay Jesus. Na tinanggap Yan. mo ang kanyang katwiran. So matuwid ka na ngayon sa experience mo. Oh, di ba? Yan ang maganda sa katotohanan ng baptism na tinatanong ni Part Rafi kanina. Kagalagahan. Part Rafi, okay na po. Baka mayroon ka pang nakita dyan, di ba mga tanong? Okay na, maliwanag pa sa sikat ng araw yung mga paliwanag ni Pastor Epi dito sa ating presentation ngayong gabi. Kaya dito sa ating mga kasama rito, si Sir Melvin, baka may tanong. May mga reflections dito, Part. Okay, sige, pakibasa. Nabasa mo yung mga reflection. Pakibasa mo na lang. So, Herona, sabi niya, so crucial, not act of baptism, but the truth of baptism. Sabi pa niya, being baptized doesn't mean that we are perfect, but it means that we are now committed. And sabi pa niya, from a sinful life, chained by Satan to the sinful of life that is in Christ Jesus. Ang ano kasi dito, ang popular, kumbaga sa wave talaga yan. Na ang turo natin, hanggang dun lang sa tamang pamamaraan ng pagbautismo. Yan, kaya crucial ito. Hanggang dun lang tayo eh. So we are not better than anybody else. Pero kailangan natin mag-aral, mag-review yung sinasabi ko kanina. Na dapat maturuan, ma-educate din ang tao kung ano ang katotohanan ng bautismo. Hindi lang yung tamang pamamaraan. Kung hindi, yung katotohanan mismo ng bautismo. Naiugnay pala natin yung sarili natin sa kamatayan ni Kristo at sa kanyang pagkabuhay na maguli. Kaya nga yung baptism is a public tawag nito. Declaration. Ina-acknowledge natin. Public acknowledgement na yung kamatayan ni Christ ay kamatayan natin. Yung kanyang pagkabuhay na maguli ay pagkabuhay na maguli natin. So napaka-crucial talaga, napakahalaga yung baptism. At kapag ito ay naunawaan talaga natin, ay walang dahilan para tayo ay tumalikod sa Panginoon. Bagkus, naunawaan natin, ito yung parating hihimok sa atin na manatili sa ating Panginoon. So, maraming salamat, Part Ronnie, Pastor Epi, at ganoon din sa ating mga ginigiliw na mga kapatid at mga kaibigan na nakasama natin sa live. Siguro tatapusin na natin ating presentation sa pamamagitan ng pangwakas na panalangin ng ating butihing pastor. Bago tayo manalangin, gusto ko lang bigyan ng diin na baka magtaka tayo sa dami ng baptism, marami rin nagbabackslide dahil doon sa pagkukulang ng ating pagtuturo sa katotohanan ng bautismo. Kaya sa pagtatapos, mga kapatid, aking nayayahan ang bawat isa na nanonood ngayon, tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, Ama naming banal. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ng inyong banal na salita na pinapahayag sa amin ng banal na Espiritu upang maging katotohanan sa aming karanasan, ang tunay na kagalakan at katuwiran na inyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Upang ang buhay ni Kristo sa magitan ng banal na Espiritu ay maihayag sa aming buhay sa lahat ng aming mga kasalamuha, sa kabila ng aming mga limitasyon at pagiging makasalanan.
Sa oras na ito, dinadalangin namin at pinapasalamatan ang katotohanan at buhay na binibigay ng inyong banal na salita. Kaya ngayon, aking dinadalangin ang inyong mga anak na nakikinig sa kanilang mga kahilingan, pangailangan, ito ay tutugunin sang-ayon sa inyong banal na kalooban. Sa may mga karamdaman, sila ay inyong pagagalingin. Sa may mga sitwasyon sa financial, sila ay bibigyan ng provisional blessings para itugon sa kanilang pangangailangan. At sa lahat ng kung anuman ang aming mga hangarin sa aming puso, patuloy mangyari ang inyong kalooban. Dinadalangin namin ang gawain sa buong sanlibutan na ito ay hindi lamang lumago kung hindi makibahagi kami sa ikatatapos ng inyong banal na gawain. Tulungan kayo, Panginoon, na maging sensitive sa leading ng Holy Spirit na hindi namin madungisan ang inyong banal na kalooban, higit sa lahat ang inyong mga kautusan. Sa gabing ito, sa oras na ito, kami ay pansamantalang mag-iwalay ang inyong makapangyarihang pag-ibig at nagliligtas ng biyaya ng aming Panginoon Hesus at patuloy na patnubay ng banal na Espiritu ang aming maranasan. Itong aming dalangin, kalakip na kapatawaran namin mga kasalanan sa matamis at makapangyarihang pangalan ng inyong bugtong na anak, aming tagapagligtas at mananakop na si Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sana namang makabuluhan at napakagandang pag-aaral ang ating ginawa sa gabing ito. Natuklasan natin yung kapangyarihan ng biyaya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang abang lingkod, Pastor Epi Villarreal. Kung kaya't sa ngalan po ng programang Discover the Power of God's Grace, aking mga kasama, si Brother Ronnie, Pastor Epi, Brother Melvin, at si Brother Rico, ay iniiwan po namin ang katagang, "We love you with the love of the Lord. God bless us." As we gather here together in thy presence, God our Father, we invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other. And that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Our Father, blessed be your name. Your kingdom come, your will be done. Father,
Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes His truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share.